Samantala, naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng mga bagong plaka para sa mga pampublikong sasakyan. Dito, nakadetalye ang uri ng sasakyan at maging ang rehiyon kung saan ito nakarehistro. Ayon sa LTO, paraan nila ito para maitama ang mga problema kaugnay ng plaka. May news to go si Michael Fahatin. Para sa Land Transportation Office o LTO, hindi lang bagong plaka para sa mga Public Utility Vehicles o PUV ang inilabas nila ngayon. Kung hindi, reforma sa maraming problemang kadikit na mga kolor ng sasakyan, krimen at katiwalian. Dahil sa mga bagong plakang ito, nakalagay ang uri ng PUV tulad ng bus, truck, taxi, jeepney at maging UV Express. Nakalagay din sa plaka ang rehiyon kung saan ito nakarehistro at sa sticker naman, nakalagay ang prangkisa at ruta nito. At tulad sa private vehicles, may security markings ito at tamper-proof bolts para maiwasan na maibaklas at magamit para sa ibang sasakyan. Ito yung what we decided on na tamang gawin. Dapat nang gawin. Kasi when we talk about yung traffic, diba, sabi na dahil sa kolorum, dahil sa ano, so ito yung paraan namin kung paano makorek lahat ito. Ang target sa taong 2016 ay napalitan na ang lahat ng mga lumang plaka ng mga PUV sa bagong plakang ito. 2017 naman para sa mga pribadong sasakyan. Sa iba't ibang mga forum ng mga transport group, tinatayang may 1 hanggang 5,000 sasakyan ang colorum sa bawat klase ng PUV. Isa ito sa problemang malilinis ng sistema. Kung gaano karami, We don't know. The records have been there since wala, ang isang kagandahan ng plate standardization namin, bawat renewal, bawat transaction, tinitignan namin ng mabuti. sa datos ng LTO sa taong 2013, ang nakarehistro mga pribadong kotse, utility vehicle, truck, bus, motorsiklo at trailer ay nasa mahigit 6 na milyon na. Habang ang nakarehistrong pampubliko o for hire na kotse, utility vehicle, truck, bus, motorsiklo at trailer ay wala pang 1 milyon. 450 pesos ang dagdag bayad para sa bagong plaka na kasabay na pagkaparehistro ng sasakyan at makukuha sa loob ng 45 araw. Michael Fahatin, GMA News.